Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. It's 11 o'clock in the morning here in the Philippines at pag-uusapan natin ngayon itong mga chopper, mga PUV operators, mga driver, mga transport group. Ngayon nakaschedule ang kanilang kilos protesta o nag-strike ngayon dyan sa Quezon City. Okay? Ito ay malaking issue ngayon ng ating gobyerno, pati sa ating mga drivers, PUV operators, mga transport group, no? Na tayong Pilipino, gusto natin ng pagbabago, modernization ng mga kahit ano, no? Kasi yan naman lagi ang ating hinanaing during the campaign, no? Gusto natin ng pagbabago. So itong gobyerno natin, ito ang isa sa mga hakbang nila na pagbabago, i-modernize yung mga technology natin, especially itong mga transportation, itong jeep, gusto nang palitan ng gobyerno ng mga modern na mga sasakyan. Ngunit hindi naman ako anti-poor, no? Kasi nare-raise up kasi ang topic ng anti-poor. Ito raw ay anti-poor dahil nga, no, this is a debatable issue kasi gusto natin ng pagbabago, ngunit itong gobyerno hinaharangan na gusto na nilang magbago itong transport na gusto nating i-modernize. So nakakalito, no? Gusto natin ng pagbabago pero hinaharangan natin, no? Dahil ang hinanaing ng mga drivers, wala silang pera dahil sobrang mahal itong mga modern jeepneys na halos 2 million yata yung halaga ng price dito. So nakakalito, no? So mag-comment, mag-react tayo tungkol dito sa ating topic ngayon, tungkol sa balita ngayon na nag-strike ngayon ang mga chopper, PUV operators, drivers, transport group. Isa na dyan yung grupo ng Manibela. Nandyan sila lahat. At apektado, no? Apektado ang ating mga mag-aaral. Pati itong si Vice President Inday Sara Duterte na Secretary of the DepEd, no? Tuloy pa rin ang kanilang class, no? So through online na lang itong klase nila. So instead kasi wala nang mga sasakyan yung mga estudyante dito. Na alam naman natin na itong mga transportation ng mga jeep na ito yung ginagamit ng mga estudyante araw-araw nang papunta sila sa eskwelahan at pauwi sa bahay. Okay? So, bago ang lahat, bago na ko ipapakita itong balita na ito, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Don Mar TV, please consider na i-subscribe at i-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And Caveman Coffee, available na ito sa Shopee. Recommended ng Don Mar TV yan. Bili na kayo sa Shopee. Itong t-shirt natin na very colorful, available also sa Shopee. Hanapin nyo lang. So, i-play natin itong balita tungkol dito nga sa strike ng mga transport group. Okay? So, let's play the video. Tuloy na at ayaw nang magpatinag ng grupong Piston at Manibela sa Idarao. So ngayon sa Quezon City, sa UP, dyan malapit sa UP, nagsa-strike na ngayon. Natigil pasada na sisimulan sa Lunes, March 6. Lunes, March 6, which is ngayon yan, okay? Ayon sa chairman ng Manibela na si Marval Buena, una silang magtitipon-tipon sa Quezon City at saka magtutungo sa tanggapan ng LTFRB upang doon magsagawa ng protesta. Nanindigan ang grupo na kanilang itutuloy ang tigil pasada kahit pa nagsagawa na ng pagdinig ang Senado hingga
hinggil sa implementasyon ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program. At kahit pa nakiusap na sa kanila si Transportation Secretary Jaime Bautista at maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wag nang ituloy ang transport strike, giit ni Mar Valbuena wala namang naging maayos na desisyon ang mga nasa gobyerno at nananatili pa rin ang nakaambang phase out sa mga tradisyonal na jeep at lumang modelo ng mga UV Express. Yung modernization, yung may mga gusto, nakakaluwag-luwag, okay po yun, ituloy po nila. Hindi na po natin naman pinipigilan. Bigyan nga lang po yung mga wala pa. Kasi kawawa naman, no? Kawawa kasi yung mga PUV drivers, operators, itong mga jeepney na i-phase out na ito at hindi na sila pasada at yung kanilang prangkisa kung hindi sila susunod ay tatanggalin. No, kawawa naman sila. Yan ang kanilang hanap buhay. Kung kakayanan, bigyang laya pa pong makabiyahe at sana walang mga deadlines. Dismayado rin ang grupong Piston dahil kasi ito kasi ang gusto ng mangyari ng mga transport group na ito. Gusto nila susunod sila dyan sa modernization. Pero gusto nila walang deadline na makapag-ipon-ipon ng pera bago what do you call that one? Ma-change na yung kanilang mga sasakyan dyan. No? Yan ang gusto nilang iparating. Ngunit itong ating gobyerno, meron rin kanya-kanyang mga reasons rin kung bakit linagyan ng deadline yan. Okay? Kabila ng isinagawang pagdinig ng Senado sa issue ng PUV modernization, wala pa rin anilang konkretong plano ang gobyerno para tulungan ang mga mahihirap na driver at operator. Kasi ganito 'di ba? Yung plano natin, lahat naman tayo mamamayan Pilipino, gusto natin ng pagbabago. Gusto natin ng modern technology at yung ating bansa, naiinggit nga tayo sa ibang bansa dahil sobrang moderno na, no? So dito nahihirapan ang gobyerno natin. So kung ang gobyerno ay may plano na i-modernize ang ating bansa, no, sa kahit anumang kind of modernization, dapat samahan natin ng plano, no? Samahin natin yung mga kasi sabi nila anti-poor So dapat ini-include natin sila, itong mga kawawang mga drivers na ito, itong mga kawawa na manggagawa nating mga transport groups na ito. No, nagtatrabaho ito. Meron itong mga pamilyang pinapakain. So dapat, no, advice lang naman ito sa mga gobyerno kung may plano kayong gumawa ng mga ganitong mga modernization, iisama sa plano itong mga pobreng ito. Itong mga poor na mga, kasi wala namang di ba? Pera naman itong ginagawa natin, no? Gusto nating modernization, so isama natin sila. Kung hindi man makaya sa budget ng gobyerno, gumawa ng plano, magandang plano na hindi mahihirapan itong ating mga tsuper, PUB operators, drivers, transport groups na talagang nagkaunawaan kayo. You will meet at the middle, no? Hindi masagasaan ang kanilang pamumuhay at ang gobyerno naman hindi masagasaan ang kanilang plano. Okay? Yun ang opinion ko tungkol dito So, ngayong darating na March 6, dito sa Tigil Pasada, upang igit-git na pagbasura doon sa 2017 na 011, nakitang-kita natin na mismo yung kalituhan talaga ng DOTR, ng LTFRB, talaga doon sa implementation nitong modernization program. Samantala, tiniyak naman ng grupong Piston na hindi sila mangaharas sa ibang mga jeepney driver na hindi lalahok sa kilos protesta sa Lunes. So ito ay voluntary, voluntary ito na paglaho ng ating mga driver, voluntary ito paglaho ng ating mga operator at ng ating mga mamamayan. Kaya yung sinasabi So we have to consider na hindi naman lahat, no, na siguro yung iba kaya nilang bumili ng bagong jeep
no? Yung modern jeep. Pero itong mga nagrereklamo ngayon, ito yung mga wala talaga, no? Wala silang ika-provide ng ganun kahalaga, no? So ewan ko ba kung paano ito susolusyonan ng ating gobyerno. Na baka magkaroon ng harassment. Sa bahagi po natin ay malinaw yung ating prinsipyo sa ng paglilingkad na pinitiyak natin na walang magaganap na kaguluhan sa araw ng mga pagpili. Nauna nang in-extend ng LTFRB sa December 31 ang deadline ng franchise consolidation. Kasi kung matatandaan natin, noon pa kay former President Duterte, no? Lagi na itong ni-mention, sinasabi, lagi na itong ginagawa, itong pinag-alam na nila noon pa na meron talagang modernization na gagawin, no? Ewan ko ba sa ibang mga drivers na hanggang ngayon hindi sila nakapaghanda, no? Hindi man tayo driver, hindi man tayo PUV operators, hindi natin mauunawaan kung bakit until now hindi pa nila kaya na mag-change ng sasakyan, no? Yung modern transportation. So itong gobyerno natin naman atat na ipatupad itong modernization. Okay? So dito na nakaproblema. That's why nag-strike sila. Yung iba sabi ayaw nila ng deadline. Yung iba dyan gusto nila i-extend yung deadline. Pero at the end of the day, yung mga drivers dito, wala kasing magagawa kundi papalitan ang inyong mga jeep dyan. Yung mga ano tawag dyan, mga V-hair na yan, papalitan, no? Yung parang hindi ko alam kung meron bang ginawang parang plano na they will have the modernized jeep and unti-unti ba nilang babayaran yan? Meron bang programang ginagawa ang gobyerno na ganyan? Di ba? Hindi ko rin alam kung kaya ba sa budget ng gobyerno na ganito ang style. Bigyan mo na sila ng modernized jeep at doon kakaltasan ang kanilang utang, no? Na unti-unti nilang mababayaran ang mga modernized jeep, no? Sa pahayag ni Secretary Bautista, sinabi nito na nakahanda ang Department of Transportation na makipagdialogo sa lahat upang ipaliwanag ang modernization program. Hiniling din ito sa hanay ng transportasyon na ituloy ang consolidation program na sinasabing yung modernization program, baka okay yan. Pero ang kulang sa inyo, no? Secretary Jaime Bautista, siguro ang kulang is communication, no? Kulang kayo sa communication para maunawaan kayo sa mga drivers. Bibigay daan para sa matagumpay na modernisasyon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Okay. So, ayan ang nangyari ngayon. Nag-strike ngayon yan, which is apektado ang Department of Education. Kaya nga online classes ang nagagawa ngayon. Ang Pilipino gusto natin ng modernization pero hinaharangan natin because of some circumstances. Na suggestion lang sa akin, itong opinion natin, dapat kung may plano man tayong kagaya nito, dapat i-include natin ang mga mahihirap nating kababayan. Kung hindi man kaya nila, I hope yung modernization program na ginagawa ninyo, flexible yan. And at the same time, abot kaya ng mga chopper, PUV operators, drivers, transport group na makatutulong sa kanila. At the same time, vice versa, makatutulong sa ating bansa. Okay? So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Ano ang masasabi nyo? Tama ba ang ginagawa ng gobyerno? Mag-comment, react kayo dyan. At ano ang masasabi nyo
on the side sa mga transport group, tama ba ang kanilang ginagawa na nag-strike sila? Ano ang dapat gawin nila? Comment, react, mag-suggest kayo at babasahin natin yan. Help me na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And at the same time guys, please consider i-subscribe, i-follow ang Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. So guys, hanggang dito lang itong video na ito. Have a great day and God bless sa inyong lahat.